Hey yo boys and girls, it's your boy Alvin. Today, ipapakita ko sa inyo na ang basketball ay hindi lang about skills. It's also about math. Let's go! Pansinin natin, kapag nagsushoot ako ng bola, hindi siya straight line. Hindi rin siya zigzag. Ang path niya is curve. And that curve is what we call a parabola. Ngayon, dumako naman tayo sa word problem. Nakalagay, a basketball player shoots the ball toward the basket. The path of the basketball follows a parabolic trajectory. The highest point of the ball occurs at 3 and 6 meters. The value of P is -1. Ngayon, isosolve natin to using this standard equation ng parabola. Mamaya, mahanap natin ang vertex, ang axis of symmetry, at ang p-value. Or pwede na rin nating ilagay ang focus if necessary. But dito sa ating reference na basketball, hindi na siya kailangan ang focus. So, isolve na natin siya gamit itong equation na to. Ang ating H ay itong 3. So, magiging ganito siya. At ito, isulat na natin to dito. Ito ang magiging vertex natin or ang ating highest point sa parabola. Ang p-value naman ay ang -1. P is equals to -1. So kung isosolve natin itong p na to, magiging ganito na siya. X 3 and then P is 1 3 squared -1 pala to, so magiging 4 times -1 equals -4 y 6. So ito na yung magiging standard form niya. So kung atin ang iano sa graph, ilalagay natin ang vertex dito sa 3 and 6. So dito siya. Ito yung magiging vertex natin. 3 and 6. So since basketball ang ating reference, let's say dito ang releasing point, tatakbo ang bola papunta dito, maabot niya yung vertex or yung highest point, and then tatawid din siya dito. So magiging downward ang ating parabola dahil negative yung p-value natin, kaya downward. At talagang yun naman din ang ng basketball, downward yung curve, yung parabola. So ang magiging axis of symmetry niya is
ito nasa gitna. Ang axis of symmetry is x equals 3. Equals 3. So kung kukunin natin ang focus, ang formula ng focus is ganito. H and K plus P. So kung ating iano yan, giging ganito siya. 3, 6, yung P natin is negative 1. So negative 1. At ang magiging ano niya is so ito yung magiging focus natin, 3 and 5. So kung ating titingnan sa graph, 3 and 5 daw. So dito yung magiging focus niya. Pero sa basketball hindi naman na kailangan to. So ito lang yung kinuha natin. Yun yung mahalaga sa pag-graph natin ng basketball curve. Yung trajectory ng bola pupunta dito, maaabot yung highest point niya, and then dahil sa gravity bababa siya. So ganun yung trajectory ng bola, para din siyang parabola. At yun, sana may natutunan kayo. Thank you for watching.